Balik kahapon guys, mga alas 5 ng hapon. Bigla ang chat sa GC na second training na pala para sa 120 days. Kaya agad akong pumunta sa loob natin para kamustahin si Uno. Kung pwede ba natin siyang ikarga ngayon kasi lupay-pay talaga siya nung unang training. Nabigla din kasi ang katawan niya sa mga oras na yon. Pero ngayon naman ay mukhang okay na at nakarecover na siya. Masigla na kaya pwede na siguro ulit. Ilang araw na rin naman na nakalipas kaya siguro ay nakapagpahinga na to ng maayos. Nakauwi nga to nung unang training guys pero ngayon ay titingnan natin. Mas malayo na siguro yung pagbibitawan sa kanila. Medyo naglulugon nga lang yung balahibo ni Uno. Pero napaka-pogi neto guys lalo na sa personal. Bukod pa doon ay sobrang bait neto at hindi man lang nagpumiglas nung kinuha natin. Balik kasama ko nga ulit yung inaanak ko kasi wala naman siyang ginagawa. Tuwan-tuwa nga to sa tuwing sinasama natin. Kumuha lang ako ng damit at sombrero tapos umalis na din kami. Doon ulit natin dadalhin si Uno sa bahay ng tropa natin para mamaya isama-sama na silang pipick upin. Buti nga hindi maulan yung pagpunta natin ngayon. Di kagaya nung nakaraan na talagang puro putik tayo. Tapos dito namin nasalubong yung tatay ng tropa ko sa gitna ng pathway. Nagula siya at hindi niya alam na may training pala. Biglaan kasi yung chat sa GC namin. Kaya siguro yung iba ay bukas na lang maglo-loading. Bali hindi na kami tumuloy sa bahay ni Kuya at kinuha na lang si Uno. Kaya mamaya ipipick upin na lang sila dito. Good luck na lang kay Uno para bukas at sana'y makauwi ulit siya. Tapos kinabukasan bandang alas 6 ng umaga ay gumising na ako. At dito na ako nagkape sa may loop natin. Andito rin kasi si Papa at naglalaga ng langka. Naubos na kasi yung ginawa natin nung nakaraan. Halos kulang-kulang isang linggo din ang tinagal nun. Napakaaga ko nga mag-online at sa mga oras na to hindi pa sila nabibitawan. Yung iba kasi ngayong umaga lang nakapag-loading. Kaya habang naghihintay tinulungan ko na rin si Papa. Andito na rin si Nanay at siya na yung nagtatadtad. Si Papa kasi guys ay nagkayod na para pambahog ngayong umaga. Yung bayaw ko naman ay tinitingnan yung mga alaga natin. Pero possible na mabitawan daw ay baka mga alas 7 pa. Medyo matagal-tagal pa nga kaya inaya muna ako ng asawa ko papunta sa San Isidro. May tiyanggi ngayon doon kasi araw ng linggo. Kaya pagdating namin dito ay napakaraming tao. Kahit kaming dalawa ni Palyado ay hindi masyado makadaan. Gustong gusto kasing mamili ng ukay nung asawa ko kaya sinamahan ko muna siya saglit. Sa lugar kasi namin guys ay bihira na lang magkaroon ng ganito. Kaya nung pumunta yung asawa ko ay wala siyang nabili. Humanap muna ako ng magandang parkingan kay Palyado bago ako nag-ikot-ikot. Buti na lang dito sa bandang dulo ay meron pang available. Kaya mas nakapamili kami ng maayos nung asawa ko. Saglit lang naman kami nag-ikot-ikot dito guys kasi wala masyadong mapili. Pero may mga pailan-ilan din naman kami na nabili. Pagkatapos nun ay umalis na din kami. Sobrang excited na nga akong bumalik sa bahay kasi baka ando na si Uno. At dumating na nga yung oras na pinakawalan sila. Di ko lang malinaw masyado pero bandang Pitogo pa rin yata to. Medyo marami rin nagkarga guys kasi 6 na training box yung nagamit. Kaya nung napanood ko yung video guys nagsimula na ulit ako maghintay. Yun nga lang ay medyo makulimlim na yung kalangitan ngayon. Lalo na dun sa parte na pinagbitawan sa kanila. Pero nagbabadya pa lang naman at wala pang ulan. Ako na rin yung nagbabantay dito nung nilalaga ni Papa. Di naman ako maalis at paikot-ikot lang. Medyo malapit na nga tong maluto pero wala pa rin si Uno. Habang hinihintay natin siya, i-share ko na din sa inyo yung sinahod natin nung nakaraan. Halos magkasabay lang to yung pagkarga natin kay Uno at pagpasok ng sahod. Ito yung ginawa nating mga video nung buwan ng April. Bali nakaipon tayo ng $1,060.43. Tapos yung problema nung sahod natin nung nakaraan ay bumalik na din. Nagtotal siya guys ng $1,118.18. Pero nung nabawas na yung kaltas, ito lang yung pumasok sa atin. 1,112.17. Tapos nung kinonvert ko na sa Philippine Peso guys, ito na yung kinalabasan. Kumita tayo sa buong buwan ng April ng 64,505. Napakalaki na nga nito kaya sobra ako nagpapasalamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo guys, wala tayo dito ngayon. Pero saka na natin yan pag-usapan at balik na tayo dito kay Uno. Nakatulog nga ako at pagising ko alas 3 na pala ng hapon. At hanggang ngayon ay wala pa rin si Uno. Kaya sa mga oras na to ay nakakatamlay na. Time check guys, mag-alas 3 na ng hapon, wala pa rin si Uno. Siguro nga natangay na yun ng ibang ibon. Makulimlim na rin yung kalangitan, parang uulan na. Baka nga naligaw na yun. Kanina pa sila binitawan pero wala pa din. Sayang. Pero hintayin natin bukas or baka mamaya pa siya dumating kung sakali man. Baka nagpapahinga lang. Sobrang init din kasi kanina. Kapag hindi siya bumalik mamaya or sa mga susunod na araw ay iniwan na talaga tayo ni Uno. Pero maghihintay pa rin naman ako at malay natin. Tuping ka sa sakan!